Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan. Sa sandaling ito ay naging seryoso na si Jilin Feng dahil higit pa sa kanyang inaakala ang kakayahan nito. Kahit na mas mataas pa ang antas ng kanyang kalaban ay nagagawa pa rin niyang matalo ito. At oras na daw na siya ang humarap dito. Sisiguraduhin niyang mapapatay niya ito. At agad na itong kumilos at kanyang inilabas ang aura nito. Ngunit sa oras na ito ay biglang dumating si Duan Mo Xingling. At ito'y nabigla sa kanyang nadatnan. At sinabi nito kung ano ang nangyayari. Natigilan naman si Jilin Feng. At tumingin ito sa kanyang likod. At ito'y nagbigay galang kay Duan Mo Xingling, at sinabihan niya ito kung bakit siya naparito. Ngunit napaisip naman si Chen Er. Kung ano ang ginagawa ni Duan Mo Xingling dito, baka siya naparito dahil para manggulo sa ngalan ni Yan Chen Huang. Subalit wika naman ni Duan Mo Xingling na hindi siya naparito para kay Jilin Feng, at meron lang siyang hinahanap. At sabay turo nito kay Chen Er. Inaasahan naman ito ng ating bida na siya nga ang kanyang sadya kaya siya pumunta dito. Ngunit agad naman tumutol si Jilin Feng sa nais ni Duan Mo Xingling. At sinabihan niya ito na pinatay ni Chen Er ang nag-iisang nitong kapatid. Siya ay nakakuha ng permiso mula sa mga elders para sa kanyang maghayganti, at hindi siya lumalabag sa anumang mga patakaran sa akademya. Ngunit sa tinura naman ni Jilin Feng ay nena si Duan Mo Xingling. Kung tinatakot ba siya nito gamit ang pangalan ng mga elders, nanginig naman sa takot si Jilin Feng. At hindi daw siya maglalakas loob na gawin iyon. Ngunit sinabihan naman siya ni Duan Mo Xingling na ano ang kinatatakutan nito. Hindi daw siya naparito para manggulo. At sinabi nito kay Chen Er na siya ang may pananagutan sa lahat ng ito, bakit hindi siya gumawa ng makatwirang solusyon. Sa kabilang banda, wika naman ng ibang martial artist, na parang sinusuportahan ni Duan Mo Xingling si Chen Er. Subalit sarkastiko naman na sinabi ni Chen Er na bigyan siya ng isang buwan, at hinahamon niya ito sa isang labanan sa life in death arena. Nagulantang naman si Duan Mo Xingling, na isang tunggalian at kung nababaliw na daw si Chen Er, dahil malaki ang kanilang agwat na antas. Kaya suntok sa buwan na siya ay mananalo. Subalit natawa naman si Jilin Feng. Kung tama ba ang kanyang narinig na hinahamon siya sa isang tunggalian laban sa kanya? Sumagot naman si Chen Er, na tama ang kanyang narinig, na magkikita sila sa isang buwan at ipaghihiganti daw ni Chen Er ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagbali ng magkabilang braso nito. Ngumiti naman si Jilin Feng at tutuldukan na niya ang sinabi ng ating bida. Kaya wag daw siyang mag-back-oxet pagdating ng panahon. Wika din ng mga babae na may naglalakihang mga kahon, na hindi nila alam kung matapang ba siya o wala talaga siyang ingat, ngunit binigyan niya si Jilin Feng ng perpektong pagkakataon na patayin siya. Nalipat naman tayo dako, at makikita natin na magkasama sila Chen Er. At sinabihan naman siya ni Duan Mo Xingling na napag-isipan niya ba ito ng mabuti, baka mamatay siya sa pakikipaglaban sa arena. Agad naman nagpasalamat si Chen Er, sa ginawa ni Duan Mo Xingling, ngunit kailangan nitong lutisin ang kanyang problema na ito na siya lang. At sabay inilabas nito ang isang pil, at kanyang kinain ito, saad pa ni Duan Mo Xing. Naiintindihan naman ni Duan Mo Xingling na may mga dahilan siya para lumaban. Ngunit hindi niya kailangang ilagay ang kanyang buhay sa ganitong sitwasyon. Saad naman ni Chen Er na maaaring hindi niya ito maintindihan ng sama ng loob sa pagitan nila. Hindi ito kasing simple ng pagtatalo o pambubuli sa pagitan ng mga estudyante. Naging seryoso naman si Chen Er. At dagdag pa nito, alam ng lahat na ang rehiyon ng Sifang ay nagbabalak na sakupin ang rehiyon ng Yanwo, lalo pang lumala ang mga bagay nitong mga nakaraang araw, lahat ng aming mga prospect na ginastos sa West Campus ay inapi ng mga ito. Iniiwan ang kanilang moral sa isang all-time low. Kung hindi daw siya lalaban, baka hindi na sila muling makaapak pa sa West Campus. Na oras na ito ay napangiti at naiintindihan na ni Duan Mo Xingling kung ano ang ipinaglalaban ng ating bida. Dahil sa sandaling ito ay lumalim pa ang pagkakilala nito, kung gaano kabait at katapang si Chen Er. At ito'y walang inaatrasan kahit na mas mataas pa ang antas nila, basta't may pagtanggol lamang ang kanyang nasasakupan. Makalipas ng 10 araw, at makikita naman natin ang malaking bahay, at matatanaw natin ang isang maliit na puting crystal, at sa loob nito ay nagkukultivate si Chen Er sa loob ng space panel. Wika nito sa kanyang isipan,
na hindi pa rin siya makapag-breakthrough sa ika-4 na antas ng Dragon Mammoth Palm. Para makabisado ito sa tingin niya kailangan nitong lumaban sa isang mas malakas. Sa oras na ito ay tuluyan ng lumabas si Chen-Er, at kanyang hinahanap si Pan, dahil umaasa siyang maglibot sila o mag-spar sa kanya. Ngunit narinig naman ni Chen-Er ang ingay na nanggagaling sa labas. At pinapalayas nito sa kanyang harapan ang matabang pusa na ito at baka mapatay din siya nito. Sa kabilang banda, makikita naman natin si Pan na pinipigilan niyang makapasok si Huang Yanchen sa loob. At sa sandaling ito ay sinabihan niya ito, na si Chen-Er sa loob ay nagkukultivate at hindi siya pwedeng maistorbo. At kanyang pinapaalis si Huang Yanchen bago siya mawalan ng pasensya. At wala nang nagawa pa si Huang Yanchen kundi tuturuan niya ito ng leksyon. Ngunit napagalaklak naman sa tawa si Pan, at sinabi nito na, nagkakamali siya ng pas ang kinalaban at pinupuri niya ito sa kanyang tapang. Subalit naging seryoso naman si Huang Yanchen at sinabi nito na sa huling pagkakataon sasabihin niya, na umalis siya sa kanyang daanan. Ngunit kailangan daw itong gawin ni Pan sa mahirap na paraan. At ito'y biglang sumugod, subalit agad naman siyang tumalsik dahil sa isang hampas ng sandata ni Huang Yanchen. At ito'y naghanda ulit ito ng kanyang gagawin. At kanyang binatukan sa ulo si Pan ng kanyang espada. At sinabi nito kay Pan, na siya ay mabilis, ngunit hindi sapat na mabilis ito para sa kanya. Ngunit nanggagalaiti naman si Pan, dahil napaka-brutal ang babae na ito at siya ay naaasar na. At muli itong umatake na walang alinlangan. At sa kasamaang palad ay tumalsik ito matapos siyang bigyan ng isang suntok. Bumagsak si Pan at nauna ang kanyang mukha na tumama sa sahig. Habang hinahawakan ni Pan ang mukha nito ay sinabihan niya si Huang Yanchen, na napaka-bobo daw nito, at hindi siya dapat sinuntok sa mukha, dahil mas masakit pa daw ito sa hiwalayan ng magjowa. Ngunit pinagmamasdan naman sila ni Duan Muxingling sa gilid, at sinabi pa nito na, nakakapagsalita ang matabang pusa na ito, at nakahanap daw siya ng bagong laruan. Subalit sa oras na ito ay lalong naiinis si Huang Yanchen at sinabihan niya si Pan na kasing bastos siya ng kanyang master, at puputulan daw niya ang dila nito. Ngunit hindi naman natakot si Pan sa sinabi nito bagkus sinabi pa nito na gawin niya. At biglang binuksan ni Chen-Er ang pintuan at sinabihan niya, si Miss Huang Yanchen na gumaling na ba ito sa kanyang mga injuries? At kung ano daw ang ginagawa niya dito? Sumagot naman si Huang Yanchen, na dumating siya sa perpektong oras at matugunan ang kanyang kapahamakan, at sabay pakawala nito ng kanyang aura, at agad itong sumugod, at natuwa naman si Pan, na magandang tingnan nito kung gaano kalaki ang pag-unlad ni Chen-Er sa pakikipaglaban niya sa baliw na babaeng ito. Habang pasugad si Huang Yanchen, at sinabihan niya si Chen-Er, na dapat siyang makaramdam ng karangalan na mamatay sa kanyang mga kamay. Bago man tumama ang espada nito, ay naging seryoso naman si Chen-Er at ginamit nito ang kanyang spatial realm. At agad siyang nabalutan ng barrier, at ilang sandali lamang, ay isang malakas na pagsabog ang nangyari. Sa kabilang banda, saad naman ni Duan Muxingling sa kanyang isipan na, inaasahan ba talaga niyang harangin ang pag-atake ni Yanchen sa pamamagitan lamang ng pag-iipon ng kanyang chi, namangha naman ito kung ano ang kanyang teknik, dahil sa kanyang kakaibang pamamaraan sa pagkukultivate nito. Ngunit hindi na kaya pa ni Chen-Er na patagilan pa ang kanyang spatial realm. Subalit hindi naman inaasahan ni Huang Yanchen na hindi niya nawasak ang ganitong barrier at hindi niya ito mapenetrate. Ngunit ang lakas ni Huang Yanchen ay isang savage, hindi na niya kayang panatilihin pa ng matagal ang kanyang defense. At gagamitin nito ang kanyang dalawang daliri para salagin ang espada nito. At ilang sandali pa ay makikita natin ang malakas na pagsabog ang naganap. Sa kabilang banda, sa labas ng Dragon's Keep, nagsaad naman ang mga babae dahil nakita nila ang malakas na pagsabog na enerhiya sa loob. Saad pa nila, na hindi maganda ang mga bagay na ito para kay Chen-Er. Nabahala naman si Duan Muxingling, na siya ay isa sa gumawa ng kalokohan nung nakaraang gabi baka meron sa kanila mamatay dahil dito. At nagmadali siyang tumakbo para pigilan ang dalawa bago man mahuli ang lahat. At sinabihan niya si Huang Yanchen na huminahon ito. At nang malapit nang tumama ang kanilang mga atake ay sakto naman na naabutan ito ni Duan Muxingling. At kanyang sinuntok ito para mapawalang bisa ang kanilang mga ginawang atake.
At nagtagumpay naman siya sa kanyang ginawa, dahil muntikan na daw sila na magtamo ng mga injuries. Ngunit sinabihan naman siya ni Chen kung anong ginagawa ni Duanmu Xingling. Agad naman niya itong sinagot at manahimik lang daw si Chen at ipaubaya niya ito sa kanya. At pinapaalis naman siya ni Huang Yanchen at hindi daw niya hahayaan pang mabuhay si Chen At ipinaliwanag naman ni Duanmu Xingling na siya ang top class ng rookie, mapaparusahan siya kung sakaling mapapatay niya ito. Ang mga elders ay maaaring gamitin ito bilang isang dahilan upang apihin sila. Napaisip naman si Huang Yanchen. At gaya nga ng kanyang naisip, si Duanmu Xingling ay may kinalaman sa nangyari kagabi. At sinabihan niya ito kung pipigilan ba siya nito sa kanyang gagawin. Sumagot naman si Duanmu Xingling. Pinuprotektahan siya nito at hindi si Chen Ngunit ayaw naman marinig ni Huang Yanchen ito. At sinabi pa nito na kung kailangan niyang gawin ito, bunutin niya ang kanyang espada. Humingi naman ng tawad si Duanmu Xingling kung gagawin niya ito. At sabay inilabas na nito ang kanyang espada. At ilang sandali lamang ay sugod ng sugod si Huang Yanchen, ngunit nagagawang iwasan at salagin naman ito ni Duanmu Xingling. Sa kabilang banda, habang nanonood si Chen ay hindi maiwasang mamangha sa dalawa. At napaisip na lang ito na, tulad ng mabangis na pag-atake, kaya ganito ang hitsura ng labanan sa pagitan ng mga demonyo. At pareho silang nagtataglay ng mga espesyal na marka ng Divine Martial Arts Gale at Blizzard. Ngunit sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang dalawa sa kanilang pag-atake, at makikita natin na patas lang ang kanilang labanan. Kahit gaano man sila kalakas ay nagagawa nilang harangan ang bawat atake nila. Nagsalita naman si Huang Yanchen, na hindi siya magpipigil kung patuloy siyang humahadlang. Ngunit sinabihan naman siya ni Duanmu Xingling na huminahon siya kahit sandali lang. Kung mapapatay niya si Chen ngayon, hindi siya tatagal ng higit sa 1 buwan. Ngunit napaisip naman si Huang Yanchen at sinabi nito kung ano ang ibig sabihin niya. Ipinaliwanag naman ito ni Duanmu Xingling, na hinamon ni Chen si Jilin Feng sa isang duelo sa loob ng 20 araw. At dahil dito ay tumigil na si Huang Yanchen sa kanyang pag-atake. Wika pa nito, maaaring hindi isa si Jilin Feng sa mga top fighters, ngunit sa kasalukuyang cultivation ni Chen ay hindi siya mananalo sa kanilang labanan. At sinabihan niya si Chen kung totoo ba nakakalabanin niya si Jilin Feng sa loob ng 20 araw. At sumagot naman si Chen ng oo. At dagdag pa ni Huang Yanchen, kung ganoon sitwasyon ay hahayaan muna siyang mabuhay hanggang doon. At ito'y tumalikod pa at umalis. Ngunit pahabol pa nitong sinabi, na kung matatalo niya si Jilin Feng kahit papaano, pababayaan niya itong mabuhay, pero kapag natalo siya, papatayin siya nito. At sinabi naman ni Duanmu Xingling, kung tiwala ba si Chen na kaya niyang talunin si Jilin Feng. Ngunit humingi naman ng pabor si Chen na kaunting tulong mula sa kanya. Sa pagsapit naman ng gabi, at makikita naman natin ang dalawa sa gitna ng kagubatan. Agad naman na, nagpasalamat si Chen sa pagsang-ayon dito ni Miss Duanmu Xingling. Ngunit sinabihan naman siya ni Duanmu Xingling na tamaan nito ang kanyang kamay at ibuhos niya ang lahat ng lakas na meron siya. At agad naman na ginawa ito ni Chen At nabuo sa kanyang kamay ang malakas na enerhiya. At ilang sandali lamang ay kanyang pinang-atake ito sa kamay ni Duanmu Xingling ang kanyang trampling strike. Ngunit wala naman ito naging epekto sa kanya. At ilang segundo pa ay ginamit na ni Chen ang Dragon Mammoth Reversal. Ngunit hindi niya magawang mapaalis si Duanmu Xingling sa kanyang kinakatayuan. Natuwa naman ito na hindi naman masama ang kanyang ginawang mga atake. Sa pagsapit naman ng umaga, ay patuloy pa rin si Chen sa kanyang training. Subalit ito'y hingal na. Ngunit sinabihan naman siya ni Duanmu Xingling na hindi ito magiging sapat para talunin niya si Jilin Feng. Sumagot naman si Chen na alam niya ang bagay na yon, kaya naman hiniling nito sa kanya na tulungan siya nito. At makalipas pa ang ilang araw, ay patuloy pa rin na sa pag-training si Chen Subalit namangha naman si Duanmu Xingling dahil mabilis na lumakas si Chen sa maikling panahon lamang. Ang kanyang potensyal ay walang limitasyon. Sa pagsapit ng gabi ay nagpahinga naman ang dalawa sa labis na pagod. At kinabukasan, sa sandaling ito ay sinabihan niya si Duanmu Xingling na gagawin na niya ang lahat sa kanyang susunod na pag-atake at mangyaring mag-ingat.
At sumagot naman ito na hindi pa sapat ang kanyang lakas para ma-injury siya nito, at maaaring gawin na niya ito. Sa oras na ito ay sumugod na si Chen-Er, at ginamit niya ang kanyang pinaka-malakas na atake, ang Dragon Mammoth form, at makikita natin ang malakas na enerhiya ang nabuo sa kanyang ginawa. Ngunit nabigla naman si Duan Mo Xingling na ganito kabilas siyang lumakas. At ilang sandali lamang ay tuluyan ng pinakawalan ni Chen ito at isang malakas na enerhiya ang sumabog matapos magtagpo ang kanilang mga kamay. Ngunit ginamit na ni Duan Mo Xingling ang kanyang dalawang kamay para pigilan ito. Ngunit talagang namangha ito dahil sa bilis ng paglakas ni Chen-Er. Sa sandaling ito ay hindi na kinaya pa ni Duan Mo Xingling at ito'y tumilapon sa lakas nito. Habang tumalsik ito at iniisip niya na talagang isang genius ang ating bida. Lumapag naman si Duan Mo Xingling ng maayos sa ibabaw ng tubig. Nagsaad naman si Chen-Er at ito'y taos pusong nagpasalamat kay Duan Mo Xingling. Dahil na-master na niya ang teknik na ito dahil sa kanya. Makalipas ang ilang oras, at tuluyan na silang nakabalik sa Dragon's Keep. Habang sila ay nakaupo ay nagsalita si Chen-Er na hindi sapat ang pasasalamat niya kay Duan Mo Xingling nitong mga nakaraang araw. Wika din ni Duan Mo Xingling na para sa kanya naman yon at hindi niya gusto upang magdala ng kahihiyan sa Dragon's Keep.